Magandang gabi po mga kapatid, yan po sa Majuro Christian Church. At ngayon po ay araw ng Biyernes para po sa ating pulong panalangin. At muli po ay ating pagpapatuloy ang ating serye na pinag-aaralan po tungkol sa ating pagsamba sa tunay na Diyos. So, kamusta po kayo mga kapatid? At nawa po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, samahan po ninyo ako na basahin po natin ang aklat ng Leviticus. Tayo po ay nasa ika-23 bahagi na po ng ating serye tungkol po sa pagsamba series na pinag-aaralan po natin. Leviticus 16 verse 29 and 30. Ito po ay hanggang 34, verse 34, pero itong dalawang talata muna po ang ating bigyang pansin sa ating pong pag-aaral. Leviticus 16, 29 at 30. Samahan po ninyo ako na basahin po natin ang talatang ito. Leviticus 16, 29 and 13. Ito po yung may kinalaman po sa araw ng pagtubos. No? 29 and 30. Ito'y magiging alituntunin magpakailanman para sa inyo. Sa ikapitong buwan, na ikasampung araw ng buwan, ay magpakasakit kayo sa inyong mga sarili at huwag gagawa ng anumang gawain ang mamamayan ni ang taga-ibang bayan na nakatira sa inyong kalagitnaan. 30. Sapagkat sa araw na ito ang pari ay gagawa ng pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Kayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Tayo muna po ay manalangin sa Panginoon. Hingi po tayo ng tulong sa pagkaunawa po sa ating pag-aaral sa gabing ito. Panginoon, salamat po sa gabing ito na ibinigay mo muli sa amin na magkasama-sama po kami sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin sa lahat po ng pagtatrabaho, sa lahat ng aming mga ginawa. Kayo po ang siyang tumulong sa amin at gumabay at nagbigay ng lakas. Salamat po muli sa isang linggo, Panginoon, ng inyong pagpapala sa aming buhay at muli po ay nakasama-sama kami para po sa pulong panalangin at sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Sa tulong po ng Santong Espiritu na nananahan sa aming puso, ay gabayan po niya kami at bigyan ng pagkaunawa, buksan ang mata ng aming puso upang maunawaan, Panginoon, ang inyong pong pagtuturo sa gabi na ito na ibibigay po ninyo sa amin. Salamat po sa lahat ng inyong kabutihan. Salamat sa lahat ng inyong probisyon sa aming mga buhay. Purihin ka, salamat ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Muli po ay titingnan natin ang mga bagay na katotohanan po tungkol sa pagsamba na ating pong pinag-aaralan. No? Marami-rami na po na nakita natin mga paglalarawan na ipinakita sa lumang tipan ang tungkol po sa pagsamba sa tunay na Diyos. At dito po ay sa kabanata ng Leviticus 16, talatang 29 hanggang 34 ay hinati po natin sa dalawa ito. No? Sa talatang 29 at 30, and then next Friday po ay tignan natin yung talatang 31 hanggang 34. Ito po ay may kinalaman po sa pagdaraos ng araw ng pagtubos na ibinigay ng Panginoon. Last Friday ay nabigyang pansin po natin ang tungkol po sa
kaluwalhatian ng tabernakulo, no? Na nag-utos ang Panginoon na gumawa po ng lugar na maaaring katagpuin nila ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng paggawa po ng isang tabernakulo. At nabanggit po natin sa aklat po ng Exodus, kung gusto natin makita, no, mula sa talatang 26 hanggang 34 ang mga talata na kung paano inutos ng Panginoon at sa pagbibigay ng Panginoon sa kanila kung paano nila gawin ang isang tabernakulo na para sa ating Panginoon. At pagtungtong po dito sa Leviticus ay ang iba't ibang mga pagdiriwang ng kapistahan at mga bagay na kung paano pagkagawa ng tabernakulo, lahat ng mga kagamitan na ilalagay sa loob, at kung paano ito pananatilihing malinis sa isang banal sapagkat ito ay para sa Diyos. At kahit ang mga naglilingkod dito, ang mga saserdote ay talagang pinukod ng Diyos para sa Kanya. So tingnan po natin sa mga talatang ito ang inutos ng Panginoon sa kanila ng tungkol po sa araw ng pagtubos at kung paano nila idaraos ang pagtubos nito. Sa sandaling ito, ang tugon ng makita natin ang araw ng pagbabayad, no? Ito ay isa sa pinakabanal na araw ng kalendaryo po ng Israel, ang Day of Atonement na tinatawag po nila. At hindi po ito araw ng masayang pagdiriwang na gaya ng iba't ibang mga pagdiriwang na kapistahang ibinigay ng Diyos para sa kanila. Hindi ito po ay araw ng pagpapakumbaba na gagawin nila sa harapan ng Diyos, no? May pag-aayuno at ito'y pagharap sa katotohanan ng kanilang kasalanan. At dito ipinakita ang isang napakahalagang katotohanan po ng tungkol sa pagsamba, na ang tunay na pagsamba ay may kasama pong pagsisisi sa harapan ng Diyos at paglilinis na gagawin po nila sa Panginoon. So ganun man po talaga sa ating pagsamba sa Panginoon. Makikita natin na kung paanong sa harapan ng Panginoon, no, sa kanilang pakikipagtipan sa Kanya ay hindi po basta-basta. At nakita natin, kaya nga po ang tabernakulo ay nahahati sa dalawa, na akong banal at na akong kabanal-banalan. At ang mga gagamitan dito ay talagang ibinukod para sa Diyos, at ang mga maglilingkod dito ay talagang para sa Diyos lamang. At hindi tayo basta-basta maaaring makapasok, no, sa dakong kabanan-banalan kahit ang layunin natin ay para sumamba sa Kanya, ay meron po mga restriksyon na maaaring gawin. At kung tayo ay magkakamali at hindi natin susundin kung ano ang kahilingan ng Diyos, ito ay ikamamatay natin, no? Kaya napakahalaga po ng pagdaraos po ng araw ng pagtubos na gagawin at inutos ng Panginoon para sa kanila. Ito nga po ang araw ng pagbabayad, nakita natin, no, na isa sa pinakabanal na araw ng kalendaryo po ng Israel. Hindi po ito araw ng masayang pagdiriwang, kundi araw po ng pagpapakumbaba, pag-aayuno at pagharap sa katotohanan ng kasalanan natin sa harapan ng Diyos. At dito ipinakita ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa pagsamba, no, na ang tunay na pagsamba ay may kasamang pagsisisi at pagdilinis, no? Ang isa sa alam natin, no, na talagang napakahalaga kahit sa pagsamba natin sa panahon ngayon, na meron tayong ginagawang paghahanda sa ating mga sarili. At bago pa man tayo, no, na talagang makisama sa pagsamba sa Panginoon, ay napakahalaga na mayroong tapat tayong puso na talagang haharap tayo sa Panginoon na may buong pusong pagsisisi, no, at paglilinis sa harapan ng ating Panginoon. Kahit po dun sa pag-alaala na ginagawa natin sa banal na hapunan ng Panginoon,
Kaya lagi natin nababanggit bilang paalala ang unang Korinto 11, di ba, na binabasa natin, 23 hanggang 30. Dahil ayaw natin na ito ay sa pag-alaala natin sa Diyos sa banal na hapunan para sa ating pagsamba sa Panginoon ay hindi maging isang hatol para sa atin, kundi isang pagpapala na Kanyang inuutos na dapat natin gawin, na maging dahilan ng pagpapalang idudulot ito sa ating buhay, lalo na sa ating mga espiritual na buhay. Napakahalaga po, no? Kaya kahit sa lumang tipan, sa ginagawa nilang pagdaraos ng araw ng pagtubos, ay iyon ang isa sa pinakalayunin noon, ang magandang paghahanda, no, ng ating mga sarili bago sila sumamba sa Panginoon, ay magkakaroon po sila ng paglilinis. At ang paglilinis na ito ay gagawad ng Diyos sapagkat Siya ang tumutubo sa atin. Okay? Kaya ang makikita natin dito ay yung salita na ginamit nitong kipur, no? Na mula sa ugat na kaphar, na ibig sabihin ay takpan o gumawa ng pagbabayad sala. Hindi lamang ito paghingi ng tawad, kundi isang gawa ng Diyos upang takpan at linisin ang ating kasalanan. So sa salitang tahir dito na linisin ay nagpapakita na ang layunin ng araw na ito ay hindi lamang kapatawaran, kundi kadalisayan sa harapan ni Yahweh na ating Panginoon. Napakahalaga po na tayo ay haharap ng isang dalisay sa harapan ng ating Diyos, at alam natin ang kadahilanan ng ating katuwiran sa ating pagharap sa Ama sa pamagitan po ng katuwiran ni Kristo, no? Siya po ang nagiging dahilan. At kapansin-pansin na inutos ang na yun dito sa talatang 29, kung mapapansin po ninyo, sabi rito, sa ika-10 araw ng buwan ay magpakasakit kayo sa inyong mga sarili, no? Yung parang magkakaroon tayo ng sakripisyo, pahihirapan ng ating mga sarili sa isang pagpapahayag na pagpapakumbaba, no? Yung pagtalikod sa sariling kaginhawahan. Kaya ang pagsamba ay hindi laging pag-awit ng malakas, no, para sa Diyos, kundi ito ay minsan ito ay tahimik na pag-amin, pagluha at pagtalikod sa ating kasalanan. Napakahalaga po noon. Kaya sa araw ng pagbabayad, ang buong bayan ay tumitigil sa gawain upang harapin ang kanilang kalagayan sa harapan ng banal ng Diyos. Napakahalaga po noon sa ating pagsamba sa Panginoon, no? Na alam mo kung ano ka sa harapan ng Diyos, at kung sino at ano ang kalagayan ng Diyos habang siya ay ating sinasamba. Napakahalaga po noon, no, na alam natin na ang ating sinasamba ay isang Diyos na banal, matuwid, no? Isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at tayo na siyang tinubos at iniligtas niya, no, ay isang tao na kung paano ay nakatanggap lang ng awa, habag at biyaya ng Diyos. Napakahalaga na kilala natin ang ating mga sarili at kilala natin ang ating Diyos na sinasamba. Kaya sa ating buhay ngayon, ang pagsamba ay hindi kumpleto kung walang puso na handang magsisi at magpalinis, no? Napakahalaga po noon. Hindi makukumpleto ang pagsamba na ito kung tayo po ay mula sa ating puso ay hindi tayo handang magsisi o magpalinis, no? Na ang Diyos ay hindi lamang tumatanggap ng papuri. Hinahanap niya ang pusong nagpapakumbaba at umaasa sa kanyang paglilinis. Napakahalaga po noon sa ating pagsamba. Kaya Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapatawad at naglilinis. Salamat dahil sa iyong awa o habag ay na tumatakip sa ating mga kasalanan, at turuan niya tayo na lumapit, no, sa Kanya na may pagpapakumbaba, tapat
puso na may pagsisisi upang ang ating pagsamba ay maging malinis sa kanyang harapan. Napakahalaga po ang bagay na ito sa ating pagsamba. Naniniwala ko kung hindi natin nauunawaan, no, ang mahalagang paglilinis at paghahanda ng ating sarili sa ating pagsamba sa Panginoon, ay hindi po ito magiging isang matagumpay na pagsamba na ating pong ginagawa sa Diyos, at hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Diyos ay banal, makatuwiran, no, Diyos na buhay, at kailanman ay dapat humarap tayo ng karapat-dapat sa ating Panginoon, na handa ng ating mga sarili ay maging malinis at magpalinis sa Kanya sa ating mga sala. Napakahalaga po sa ating pagsamba. At kung ito'y ilalapat natin sa panahon ng bagong tipan na nakita natin sa unang Korinto 11, na ating pong laging binibigyan na paalala, no, sa ating banal na hapunan ng Panginoon, na sa karanasan po ng mga taga-Korinto sa unang Korinto 11, no, maganda po siguro ay balikan po muli natin ang mga talatang ito bilang paalala, no, habang ating pong ginagawa ang pagsamba sa Panginoon na pangmaramihan tuwing linggo, ay lagi pong nababanggit ang bagay na ito sa unang Korinto 11, no, 23 hanggang 30, na dapat ay lagi tayo magpalinis sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa ating mga sala bago tayo humarap sa ating Panginoon. Unang Korinto 11, 23 hanggang 30. Ito po yung itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, no, na dapat nilang ayusin ang kanilang mga sarili, at bilang isang iglesia ay sasamba o haharap sa Panginoon ng malinis, no, at ayon dito, ang sabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan, na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Napakahalaga po noon, ano, yung bagong tipan. Kung sa lumang tipan, no, ang tipan ng Diyos ay sa pamamagitan po ng mga paghahandog ng mga hayop, pero ngayon po mula sa bagong tipan ay mismo ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya gagawin ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay, uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito marami sa inyo ang may hina at ang mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. So napakahalaga po, no, na talagang may paglilinis tayo sa ating pagsamba, pagharap sa ating Panginoon, sa pamagitan po din ng pag-alaala po sa banal na hapunan na bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Napakahalaga pong paglalapat ito para sa atin. Kaya lagi nating na babanggit, no, na magkaroon tayo ng paghahanda sa ating mga sarili, lalo na po sa ating pag-alaala sa Panginoon, sa ating pagsamba sa Kanya. At kung tatanungin natin kailan dapat maghanda, pagkatapos po na alalahanin natin ang Panginoon sa araw ng linggo,
paglabas pa lamang ng bahay, sambahan, pagkatapos pa lamang ng ating pagsamba sa Kanya, sa pag-alaala sa Kanya, ay magsimula na tayong paghahanda sa ating sarili. So ito po isang seryosong bagay na talagang sa mga mananampalataya sa Panginoon ay gaya ng naging buhay sa lumang tipan. Napakahalaga at seryoso kapag kasalanan ang pinag-uusapan, no? Dahil ito may malaking epekto sa ating pakikisama sa ating Panginoon at lalo higit sa ginagawa nating pagsamba para sa Kanya. Inuulit po natin, kailangan po natin ito sapagkat alam natin, no, ginawa sa lumang tipan ang araw ng pagbabayad, araw ng pagtubos sa mga sala nila, sapagkat napakahalaga nito sa kanilang pakikipagtipan sa Panginoong Diyos. Kung kaya't napakahalaga rin sa panahon natin ito, no, sa bawat gagawin nating pakikipagtipan sa ating Panginoon, lalo na ng sama-sama yung ating pagsamba sa Panginoon, ay napakahalaga na magkaroon tayo ng pagsisiyasat sa ating sarili at magkaroon tayo ng pusong laging mapagkumbaba na handang magpalinis sa Diyos, no, sapagkat ang ating sinasambang Diyos ay isang Diyos na banal, matuwid. Kung kaya't ito ay napakahalaga na huwag nating kakalimutan. So next Friday po ay itutuloy natin yung verse 31 to 34 sa araw ng pagbabayad na ginagawa po ng Israel sa lumang tipan. So sa biyaya ng Panginoon, ito po ay isang bagay na paalala para sa atin sa pagsamba series na napakahalaga na dapat nating laging gawin at laging handa tayo na magpalinis sa ating Panginoon, lalo na sa ating pagsamba sa Kanya bago tayo humarap, no, sa ating Panginoon. Nawa ito po ay maging isang paalala at pagbibigay ng kalakasan para sa atin ng ating Panginoong ang siyang naging dahilan kung kaya tayo po ay nakakalapit ngayon at naging katanggap-tanggap sa Ama sa pamagitan ng katuwiran ni Kristo nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya ito isang malaking biyaya at habag ng Panginoon na tayo po ay sama-samang makasamba para sa Kanya, no? Dahil kay Kristo na siyang nananahan ngayon sa ating mga puso bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. At nawa po ito ay muli ay nakapagbigay sa atin ng magandang mga paglalarawan at kadahilanan at mas lalo pang lumalim ang ating pagsamba sa ating Panginoon Kristo. At lagi natin siyang pasalamatan sa patuloy na ibinibigay niyang proteksyon, no? Pasasalamat sa pagbibigay niya ng karunungan, pasasalamat sa patuloy niyang paglilinis sa ating mga puso, sa ating pagharap, lalo na sa ating pagsamba. So nawa po ay pinagpala tayo ng salita ng Panginoon at sa susunod po na Biyernes sa pagpapatuloy ng ating pagsamba series ay patuloy po ninyong ito ay subaybayan upang tayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon na makita pa at lumago tayo sa paraan ng pagsambang ginagawa natin para sa Kanya, para sa ating susunod na mga pag-aaral pa. Okay, tayo po ay muling manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Salamat sa paglilinis na ginawa mo sa amin minsan at magpakailanman sa pamagitan po ng aming Panginoong Kristo sa kanyang kamatayan sa krus, pagkalabing at muling pagkabuhay. Salamat po sa katuwiran niya na ibinigay niya sa amin upang kami po'y makalapit sa Ama na isang malinis, banal sa pamagitan po ng aming Panginoong Kristo. Tulungan niyo po kami na naging handa na maging mapagkumbaba. Sa panahon ng aming karumihan, patuloy na magpalinis kami sa inyo sapagkat napakahalaga po nito sa aming pagsamba sa inyo na kami ay lalapit at maghahandog at maglilingkod ng aming mga sarili na isang malinis sa harapan ninyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Patuloy mong gabayan ang aming mga kapatid sa Majuro Christian Church. Pagpalain ang mga patrabaho, ang pamilya, patuloy na maglalaan sa kanilang mga pangailangan. Ingatan po ninyo ang kalusugan ng bawat isa at patuloy mong palaguin ang aming pananampalataya sa inyo
Salamat po sa patuloy na pag-ibig mo, habag at biyaya sa amin. Patuloy mong palaguin ang aming pananampalataya. Salamat po sa gabi na ito. Ingatan po ninyo kami, bawat isa, lalo na po sa aming pag-iwahiwalay, patuloy na ang inyong biyaya at pagpapalay sa aming lahat. Salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So mga kapatid, maraming salamat po at patuloy po tayo ingatan ng Panginoon at sa darating na linggo ay muli po magkasama-sama tayo sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. So God bless po sa inyong lahat at patuloy ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Salamat po.